Intertropical Convergence Zone at Easterlies magpapatuloy na magpapaulan. Ang Intertropical Convergence Zone trough dito sa bahagi ng Mindanao at sa silangan naman ng bansa ay magdudulot ng ilang maalisangang panahon at kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ng Easterlies. At asahan ng extended geomagnetic field at posible pa itong umabot ng G1 to G2 geomagnetic storm ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, June 29, 2024. Ang oras nating boss time umaga ay alas 10:17 na ng umaga. Makikita niyo folks na dagdagan uli yung ating automated data feed system natin sa ating webpage at yung data ay dinagdag natin mula sa data feed ni Pag-asa para sa at least pang kalahatan ng mga advisories gaya ng thunderstorms, rainfall at flood o yung mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Since yung ating coverage kasi ng ating weather station at dito lamang sa amin sa Caloocan, pero yung mga entire na gustong malaman yung mga advisories sa iba't ibang panig ng bansa, at least meron din tayo na automatic na mag-a-update ito. Since ginawa ng automation, yung pinaka-system ni Pag-asa, nag-upgrade na sila ng kanilang automatic system. Ang problema lamang, gumagamit sila ng Python script na ina-upload sa kanilang webpage, which is napaka-laki ng load time ng kanilang webpage na napakahirap i-load sa mga mobile phones. Hopefully, baguhin nila yan. Huwag silang masyadong gumamit ng Python script na ginagamit naman sa HTML files para hindi masyado mabigat kapag niloload kahit na napakaliit lamang ng yung pinaka-data na pinoprovide nito. Kasi kapag masyadong mabagal, yung updating sa mga gustong tumingin ng webpage si Pag-asa na mga kababayan natin, mahihirapan. Lalo na kapag mahihina yung data sa iba't ibang liblib ng lugar natin sa bansa ng mga gumagamit. So, ang ginawa ko na lamang is kinuha natin yung pinaka-exact data, broadcast nila at in-upload natin automatic sa ating webpage para mas mabilis mag-load ito at madali kagad makikita natin mga kababayan. Yung updating time nito every hours po, pero yung broadcast ng kanilang system mula kay Pag-asa ay magdedepende pa rin sa kanila kung anong oras automatic o automatic nilang sinesend sa kanilang mga web servers yung pinaka-actual data. Doon lamang maglo-load yan. Pero dahil meron naman oras yan, naka-filter yan sa pinaka-latest time, automatic magpo-post yan sa ating advisory, sa ating dashboard. At makikita natin doon sa thunderstorm watch ng Visayas, Northern Luzon at NCR, makikita ng malinaw na yung pinaka-latest na mga posible pa rin makakaranas ng mga localized thunderstorms sa panig ng Cagayan, Ilocos Norte at base dito ay dito naman sa may bandang Visayas, halos buong Central, Western at Eastern Visayas. At according dito, within 12 hours, ganun din sa may bandang Northern Luzon, sa Cagayan Valley at Ilocos Norte naman. At sa NCR naman, ang kasama na chance na nauulanin ay ang Quezon hanggang Laguna, Batangas. So, iba't ibang bahagi ng Calabarzon, kasama na ang NCR nga. So, within 2 hours daw yung precautionary ng kanilang advisory. At least, automatic, mag-a-update yan sa ating webpage para at least may mga idea tayo kahit na within 2 hours at masyadong malawak o masyadong mahaba yung expected forecast coverage ng data feed ni Pag-asa. 1 to 2 hours, tapos 12 hours. Masyadong irrelevant. Masyado itong irrelevant kasi 12 hours, masyadong sakop naman yung pinaka-forecast ng 12 hours. Siyempre, talagang walang magmi-miss niyan dahil sa loob ng 12 hours, talagang may mangyayari yan sa loob lang ng 12 oras. Pero yung specific na time, nanatiling uncertain. So, makakatulong pa rin yung ating
actual o real-time na lightning monitoring system natin, lightning detection system natin. Kasi ito, within 1 to 2 hours lamang ito na madaling makikita at per minutes ay sumisipa yung ating mga lightning strikes. At least actual nating malalaman at mako-compare naman natin sa pinaka-coverage ng advisory mula naman sa data feed ni Pag-asa. At least kompleto tayo, lahat nandyan na mga folks. Anyway, sa ating namang lagay ng panahon at mula sa ating PIMO-Weather webpage dashboard, kikita natin na wala naman masyadong ganap at dahil sa umiiral ang ating stainless, asahan mga ilang mas maulap na himpapawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan na makakaranas pa rin ang ilang bahagi dito sa may Eastern Luzon hanggang Southern Luzon. At ang Intertropical Convergence Zone naman dito sa may bandang Mindanao na magpapaulan naman dito sa kalimitan bandang southern part ng Davao Region at Eastern Mindanao area. So, mga typically ng mga areas na yan ang madalas makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, sa ating current conditions, overcast po, gloomy, haze at partly cloudy naman dito sa amin sa Caloocan. At kung titingnan natin sa ating live CCTV snapshots ay halos overcast and gloomy. Kitang-kita po, so medyo haze ang paligid namin sa Caloocan na may mga ilang pagsulpot ng sikat ng araw. Dahil halos katamtaman ang lagay ng panahon sa Metro Manila, ilang karating ng Central Luzon. So expected dyan, pero mas maalinsangan na naman ang iiral sa extreme North Luzon, especially sa may bandang Cagayan Valley at dyan sa Tugigaraw. Sa lowest temperature na itala na kay weather station sa Caloocan, kaninang 5:36 a.m., nakapagtala kami ng lowest of 27.4 degrees Celsius. Kahapon ay mataas ang aming, o mainit ang aming naging temperatura kahapon na umabot ng 35.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:01 p.m. So, ibig sabihin, mataas ang aming naging temperatura sa Caloocan at ang aming heat index ay halos nasa 49.4 degrees Celsius ang naging init pandama namin. So, despite na katamtaman, ay mataas pa rin ang naging air temperature namin. So, ibig sabihin lamang nito, patindi ang init na pakiramdam pa rin at heat index. So, huwag masyadong magde-dehydrate pa rin mga folks kahit na hindi direkta na tirik ang araw pero yung temperatura ay mataas. At dahil sa mataas po ay mag-ingat pa rin tayo sa ma-dehydrate tayo at magdala ng tubig at iwas na lamang po kung sakaling bigla kayong magkaroon ng pagbuhos ng ulan, lalo na sa hapon o sa gabi, lalo na sa bahagi po ng Quezon City. Sa ating PH Extremes in past 24 hours naman, ang una naman sa napakainit pa rin ang taga-Tugigaraw na naman na nasa 37.4 degrees Celsius. Ang grabe init na naman sa kanila dyan. So huwag na po kayo magduda dyan kapag napakataas ang inyong temperatura dyan. At tuwing habagat season ay halos parang dry season ang nararamdaman dyan sa bandang Cagayan Valley, especially ng mga taga-Tugigaraw. So take note yan sa inyo dyan. At sa lowest temperature naman sa Baguio City ay bahagya itong nabawasan na nasa 17.8 degrees Celsius, ang lowest temperature sa bansa. At pagdating naman sa inulan, ang Dagupan naman, dyan sa bandang Pangasinan, nakapagtala sila ng 44 millimeters na total rainfall. Wala kaming naitalang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So in last 7 days, naka-total of 55.5 millimeter lamang kami sa Caloocan. Sa ating outside humidity, medyo mataas ang ating relative humidity at 75% at wala namang nagbago since last hour. At mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. At dahil mataas ang ating dew point at 26.2, ay expected ay makakaranas na naman tayo ng humid o maalinsangang panahon sa Metro Manila kapag pumatak ng 33 degrees Celsius ang ating outside temperature. So, be ready just in case. Meron pala tayong naranasan na volcanic thermal alert status kay Taal Volcano. So, kamustahin naman natin, lalo na sa mga kabataan, nami-miss na po ang aking pag-uulat para sa lagay ni Taal. But since almost stationary lamang kasi, kaya hindi tayo masyado nag-uulat para kay Taal. Pero this time, medyo tumataas ang kanyang magmatic infusion sa pinakabunganga ayon sa ating data feed ng infrared satellite imagery mula kay MODIS. So kung titingnan natin dito ay nominal at mataas sa 321.7 Kelvin ang kanyang brightness. So medyo nominal siya so far.
Yan. Nominal siya at more than 300 Kelvin. So, medyo mataas ang kanyang temperatura sa pinakabunganga ni Taal. So, sa mga kabatang natin, medyo obserbahan natin kung tumataas ba ang SO2 emission dyan. At hopefully active yung CCTV camera. Hindi po active yung CCTV, nickname. So, wala tayong idea sa live dyan sa Taal. Pero magbabase tayo sa pinaka-satellite captured imagery ay mataas yung magmatic intrusion. So, be worry po sa mga kabatang natin dahil mataas po ang temperatura sa bunganga ni Taal ngayon. At sa kanyang thermal anomaly, so far nasa moderate ito at 11 megawatts yung kanyang thermal anomaly. Samantala sa datos naman mula kay PBox, silipin natin yung latest update, hopefully. Ay nakapagtala ng isang volcanic earthquakes daw, si Taal. At yung kanyang SO2 emission medyo mataas-taas at 6,571 tons a day. Huling record ito since June 28, 2024 po. At 1,800 pa rin ang taas nito ng pagsingaw at kumikilos daw pahilagang kanluran pa rin. So ibig sabihin mukhang aabot dito sa Metro Manila yung VOG ng SO2 emission. Dahil pa northwest daw kasi ang sinasabi nito, nangangulugan lamang na mukhang aabot dito sa Metro Manila. So, malalaman natin sa ating air quality monitoring pag ito ay tumaas at nanatili pa rin mag-increase ng pinaka-Taal caldera niya. So, dahil mataas ang SO2 emission since June 28, maging pagmatagpo tayo sa ating mga kababayan sa Batangas, lalo na sa paligid ng Taal Lake, dahil mataas po ang magmatic intrusion ni Taal. So, may mga posibilidad na magkakaroon ng mga ilang phreatic explosion just in case, kung hindi man ay ang paglakas ng SO2 emission. Samantala sa ating high tide and low tide status, so far ay medyo katamtaman o medyo low tide pa po yung level at 4 hours and 21 minutes pa po to maximum high tide o mamayang hapon at 2:50 PM pa. So, kung titingnan natin sa ating almanac section, kung gaano ito kataas, so kung titingnan natin ay pinaka-high tide na natin expected, mga 0.9 meters lamang. So halos 1 meter po ang itataas nito mamayang 1:50 PM. So sa ngayon medyo layo-layo mo ng konti, mamayang hapon pa po kayo lalapit kung sakaling tumaas na po yung high tide levels natin sa pangpang ng Manila Bay. At sa huling araw ng June, bukas, ng Sunday, ay expected na manatili sa below 1 meters ang taas nito, maximum of 0.8 meters. Hanggang sa pagpasok po ng unang araw ng July 1, 2024 na po ito. So manatiling mga around 1 meters po ang itataas ng high tide natin hanggang sa unang araw nga po ng July 2024. So take note yan. At kasalukuyang meron din tayong geomagnetic field at kahapon pa ito actually na nagkaroon tayo ng matinding geomagnetic field kahapon. So nagkaroon ng mataas na geomagnetic field yung ating magnetosphere. At kung titingnan natin dito ay since wala naman tayong malawakan na sunspots, yan, malilit lamang na cluster ito ng mga sunspots. Ang pinakamalaki lamang so far itong CART 719 at 4727. Kung hindi nagkakamali, 3727 o 4727 natakpan kasi. So ito yung medyo mataas, yung medyo bahagyang malaki yung sunspots. At kung titingnan natin sa ating geomagnetic activity mula pa kahapon, umabot nga po sa KP 7.67. Since kagabi po ito, mga 8 PM, umabot ng 7.67 yung KP index. So malaki po yung naging epekto at nakaramdam tayo ng parang nasa microwave tayo kagabi. At since kahapon na maghapon, nagsimula ito ng 8 AM as KP4 at nag-maximize ito ng KP6 ng bandang 5 PM po at totally umabot pa ng KP7 ng alas 8 ng gabi kagabi. At hanggang sa kaninang madaling araw, ay nagtuloy-tuloy po sa G2 hanggang G1 geomagnetic activity natin hanggang kaninang 2 AM at ngayong umaga ay nasa unsettled na po ito at KP index of 3.67. So kung titingnan natin yung forecast para sa KP index ng araw na ito at sa loob ng 3 araw,
inaasahan pa rin aabot ito sa active o G1 geomagnetic storm o KP 4.67 ang posible pa rin umabot ngayong araw. At hanggang bukas po na huling araw ng June 30, inaasahang hanggang unsettled ang posible pa rin magpang-abot at hanggang sa unang araw ng July 1, 2024. So, expected yung radio blackout, 50-50 chance. Yung ating posibleng R1 to R2 minor to moderate radio blackouts between kahapon hanggang bukas po, ng huling araw nga po ng June 2024 na po. At kung titingnan natin so far, ay halos mag-above normal speed yung solar wind. Bagamat hindi naman siya nag-above buong maghapon kahapon, pero yung magnetosphere natin ay nagkaroon ng matinding epekto na nag-maximize yung kanyang GOES 16 HP, yung horizontal parallel, na umabot ng 276 nanotesla o 27.6 nanotesla. So, pinakamataas na ito na natala since kahapon, matinding naging impact sa ating magnetosphere. At dahil dyan, nagloko po yung mga internet connections hanggang kaninang madaling araw at nawalan din kami dahil may mga malilit na chance nga na magkakaroon ng interruption sa mga transmission ng radio transmission maging sa mga web servers. Naapektuhan po ang aking web page since kaninang madaling araw at kaninang umaga po. At kung titingnan naman natin ay ngayong araw ay asahan pa rin mga apekto ang ilang bahagi nito ng Mid-Pacific. So bahagyang lihis sa Pilipinas pero anytime ay pwede pa rin makaapekto yan sa Pilipinas ngayong araw. Medyo kalmado na ang auroral activity, hindi gaya kahapon na nag-maximum, nagtodo po sa above 90% yung probability of extrapolated auroral activity, especially na mga dyan sa bahagi nga po ng Antarctican region. So, thank you dyan mga folks. At yung ating solar wind ay ngayong araw ay expected na nag-maximize ito ng at least mga 460, mga 400 to 450 km a second. So, hindi naman sobrang lakas ng solar wind, kaya medyo yung ating geomagnetic field lamang kahapon ang masyadong naapektuhan sa atin, lalo na nitong kagabi starting 8 o'clock PM. Nagkaroon ng bahagyang o moderate to high yung chance na nagkaroon ng primarily forward ng 65 degree geomagnetic latitude at nagkaroon ng mga ilang weak power grid fluctuations. So, yung apektadong lugar kasama ang Mid-Pacific nagkaroon ng persistence warning at naapektuhan nga po yung ating web servers since kaninang madaling araw. So, yung forecast natin base sa ating nowcast index ay asahan na hanggang ngayong araw magpapatuloy ang posibleng pa ring unsettled to active geomagnetic field. Ayan, hanggang bukas. At sa by July 2, 2024 ay posibleng pang umabot ng active o KP4 index, yung unsettled geomagnetic field, hanggang active geomagnetic field, KP4 index. May mga July 2 po yan. At hanggang mag-extend yan ng maghapon ng July 2, 2024 na makakaranas na naman tayo ng panibagong geomagnetic field. Wala naman tayong masyadong update sa ating X-ray flux. So far, normal naman po at wala naman tayong napabalitaan na umabot ng mahigit sa R1 to R2 na solar flare. Normal din ang ating solar photon flux at sa loob ng 7 araw ay bahagya lamang o nitong June 25 lamang bahagyang tumaas yung ating solar photon flux according dito sa ating 7 days monitoring. So yun lamang po ang update natin sa ngayon sa ating space weather. At just in case magkaroon ng fluctuation pa rin sa ating mga radio transmission, asahan pa rin na mababa ito between 20 meters to 80 meters lalo na sa mga high frequency conditions. So sa ating air quality ngayon, medyo moderate po ang ating air quality ngayon. So hindi masyadong maganda ang ating air concentration. So magmask po sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:29 PM. At ang ating 48% illuminated last quarter ng ating sinag ng buwan, sisikat na ito mamayang hating gabi na po
ng 12:21 AM at kinabukasan na po ng tanghali naman ito lulubog at 12:08 PM na. So, kasalukuyan na palubog pa lamang ito ngayon at ang moon elevation sa ngayon ay nasa 21 degrees elevation. So, kita pa siya ngayong umaga, yung paglubog ng moon ngayong umaga. So, pwede nyo pang masilayan yan just in case. At sa ating local weather outlook para sa huling Sabado at huling linggo ng June 2024, inaasahan pa rin magiging partly cloudy daw ng ating maghapon. At sa umaga ay katamtaman pero pagsapit ng hapon ay patuloy pa rin makakaranas daw ng forecast ng mga localized thunderstorms. Chance na pag-ulan, 70 to 71% ngayong araw. At bukas ng linggo, huling araw na yan ng June, asahan magiging maulap daw ang hapon. Pero sa umaga, medyo maaraw, so katamtaman sa umaga at magiging mas maulap daw pagsapit ng hapon at may mga localized thunderstorms pa rin ang aasahan. 65 to 70% ang chance daw ng pag-ulan bukas yan. Ayon sa lowest temperature expected natin maglalaro sa 33 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na dahil po sa patuloy na pagre-develop ng Intertropical Convergence Zone, magsisimula muna tayo dito sa bandang Mindanao. Yung extension ng Intertropical Convergence Zone patuloy pa rin nagkakaroon ng development of surface trough dito. At yung areas nito sa may bandang Palaw, medyo bumababa po yung atmospheric pressure. So, expected merong mga 10% anomaly yan na possible development of INVES. INVES pa lamang ha, hindi pa siya active low pressure area. So, tingnan natin kung pumitik yan sa 20% o higit pa na maaring maging candidate for INVES monitoring. Sa ngayon, makapal ang trough na ito dahil embedded na Intertropical Convergence Zone lines hanggang dito sa bahagi nga po ng katimugang parte ng Mindanao, lalo na sa southern Davao region. Asahan ang mahuulap at gloomy na himpapawirin at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidat at pagkulog. At kung titingnan natin sa heavy rain potential, mataas ang heavy potential sa bahagi nito ng Sorsogon area at ilang bahagi ng silangan ng Mindanao at areas ng Eastern Visayas area. Yung malawakan na kaulapan na yan, nagdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate and heavy rain showers na nagpapang-abot dito sa Surigao del Norte hanggang patawid na yan ng bandang Southern Leyte at Eastern Samar region. At makakaranas din ng tsansa ng mga ilang moderate at posibleng heavy rain showers din ang bahagi nito ng Bohol sa Central Visayas at Cebu. At pagdating naman din sa bahagi ng kanlurang bahagi ng Visayas sa Negros region ay mga partly cloudy at maya-maya magiging mostly cloudy rin at mga posible pa rin isolated rain showers. Sa ngayon, nakakaranas sila ng medyo maaraw na himpapurin pero overcast yan mga folks. And the rest ng bahagi ng Mindanao mula sa northern Mindanao mula sa bandang general dito sa bahagi ng Cagayan de Oro rather, all the way hanggang papasok na yan ng Usami City. At asahan ang Zamboanga Peninsula na makakaranas ng katamtaman at maya-maya magiging partly to mostly cloudy din at asahan din ang mga isolated rain showers na may ilang pagkilat at pagulog dahil sa extension nito ng trough ng Intertropical Convergence Zone line na nagpapaabot din sa may bandang Zamboanga. Asahan pa rin ang mga maya-maya ay mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa isla ng Basilan at Kulo-Sulo. So ingat po sa mga potential po na pagbaha mga folks ha, lalo na sa bahagi ng Zamboanga del Sur, bagamat sa ngayon ay katamtaman muna at medyo maaraw. So medyo may pagka-humid po ang mararamdaman ninyo dyan. Pero maya-mayang konti, magiging overcast na yan at magiging gloomy ang inyong paligid. At nabanggit na natin sa bahagi nga po ng Visayas ay makakaranas ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan at maulap na himpapurin ang bahagi nga po ng Leyte at di sa may bandang Borongan City, Eastern Samar hanggang Guian Eastern Samar na po yan at nabanggit na rin natin ang parte ng Cebu at Bohol na nakakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero sa kanlurang bahagi nito ng Visayas, mula Panay Island, magiging katamtaman, parte ito musikaw din rin at dyan sa bahagi nga po ng Negros region. Asahan pa rin ng mga isolated rain showers po, lalo na sa hapon o sa gabi. So magdala pa rin ng pananggalang sa ulan. At mula sa Southern Luzon, mula Masbate, pataas na yan ng bahagi nito ng Romblon at Marinduque. Katamtaman din ang lagay ng panahon. May ilang partly cloudy to mostly cloudy ang iiran. At sa Bicol region naman, nakakaranas kayo ngayon dyan, lalo na ng mga taga Catanduanes, Karamuan,
Iriga, damay na ang Legazpi hanggang Sorsogon, lalo na sa silangang bahagi nito, nakakaranas sila ngayon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, na may ilang pagkidlat at pagkulog. Ingat po sa potensyal na pagbaha, just in case. At tingnan na lamang ninyo sa aking front page yung thunderstorm advisory na mula naman din sa data feed ni Pag-asa. At mula naman dito sa bahagi ng Mimaropa, kalat-kalat din ang mga posibleng isolated rain showers din sa bahagi nito ng Bungabong, Rojas, Mansalay, San Negros Occidental, ay sa Mindoro, Occidental Mindoro rather, at hanggang dyan sa bahagi nga po ng Gloria at Pola ay nakakaranas sila ng maulap at mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers na hindi naman tumatagal ng at least mahigit 1 hour. At sa may bahagi ng Palawan, mula San Vicente kasama ng El Nido hanggang Araceli, nakakaranas din kayo ng mga maulap na himpapurin at expected maya-maya ang moderate and heavy rain showers kasama na ang bahagi ng Puerto Princesa, Nara hanggang Balabac. Ingat po sa potensyal ng pagbaha just in case na magkaroon ng malakas ang downpour. At mula Quezon Province, papasok na yan ng bandang Baler Aurora hanggang Polillo, nakakaranas din kayo ng mga ilang maulap na himpapurin, mga ilang isolated rain showers at ilang moderate and heavy rain showers na nararanasan ngayon ng mga taga-Infanta Quezon, Mauban, hanggang dito sa may bandang Paete. So anytime, posibleng magpang-abot sa ilang bahagi ng Laguna area. So mag-ready po just in case na magiging makulimlim na ang papuwid sa inyo at hanggang dyan sa bahagi ng Calamba. And the rest ng Calabarzon, sakop na ng Batangas hanggang dito sa may bandang Silang at Tagaytay ay makakaranas ng katamtaman na panahon. Gloomy at overcast din kayo dyan, so hindi mawawala ang isolated na forecast ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Papasok na yun ng Metro Manila at lalo na sa bandang Quezon City, papasok ng bandang Taytay Rizal at Antipolo, mas makakaranas sa'yo ng mga mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog, especially sa hapon o sa gabi. And the rest ng bandang Central Luzon, pataas na, ay magiging katamtaman at maaraw at mataas ang air temperature natin ngayon dahil nga po sa umiiral na easterlies sa bahagi niya ng Northeastern Luzon hanggang Southern Luzon. At dito naman sa Kanluran ay wala naman tayong nakikitaan so far na trough ng southwesterlies. So maaraw at maalinsangan po ang mararamdaman ng buong Ilocos Norte, pababa na yan ng bandang La Union, Pangasinan, hanggang Zambales ngayong araw. So magiging maaraw po, magdala po ng pananggalang sa tindi sikat ng araw hanggang sa Central Luzon. So kung titingnan natin yung temperature contour maps, makikitang mataas po ang magiging temperatura dyan. At asahan, lalo na dito sa bahagi nga po ng Extreme Northern Luzon, mula Apari hanggang dyan na yan sa Tugigaraw at bandang Kabangan, ay asahan ng mas mataas na air temperature nyo dyan, lalo na ngayong tanghali. So take note yan, lalo na ng mga taga-Tugigarawan, lagi kayong nakakaranas ng mainit o mas mainit na temperatura dyan. At dahil sa walang masyadong kaulapan, asahan ang halos maghapon na magiging maaraw at maalinsangan ang inyong magiging temperatura dyan. Pababa na yan ng Cordillera Administrative Region, kasama na ang bahagi ng Benguet, Manawe, pababa na yan ng bandang Karanglao. Papasok na yan, damay na ang bahagi ng Nueva Ecija area na magiging maaraw at maalinsangan din ang temperatura. So almost bahagi ng Northern Luzon, mas maaraw at mas mataas ang air temperature ninyo dyan mga folks. So take note at huwag masyadong mag-dehydrate, lalo na ang itong tanghali. At sa hapon naman, hindi pa rin may alis ang mga posibilidad pa rin mga localized thunderstorms, lalo na sa ilagang kanluran ng bandang Ilocos Norte at ilang bahagi pa rin ng Pangasinan, lalo na sa hapon o sa gabi mga po. So diretso naman tayo sa ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Wala tayong magiging komento ngayon dahil asahan matatapos ang buong June 2024. Wala tayong mamamonitor na anumang active na tropical wave o active low pressure man lang hanggang sa unang linggo na ito ng July 2024. Bagamat nabanggit natin na yung trough na naka-embed sa IPCC ay nagkakaroon ng anomaly at 20%, umaabot na ngayon ng 10 to 20% ngayon at may ilang parte ng 30%. So anytime pwedeng mag-i-invest yan at nabanggit ko na yan kanina. So obserbahan na lamang natin mga folks kung umabot yan sa pagiging invest monitoring dahil paglalaro ito sa 10% ang anomaly chance of possible development.
So maaaring mag-i-invest ito, then maaaring mawala rin kagad o ma-dissolve din kagad dahil malapit ito sa kalupaan ng Eastern Mindanao. Pero generally, wala tayong aasahan na sama ng panahon. Sa alon naman, wala rin tayong magiging problema dahil manatiling kalmado ang karagatan natin sa buong bansa. So wala rin tayong problema. At sa ating mga computer models din ay hanggang sa matapos ang month ng June ay wala tayong expected na may mamubuo pa rin na anumang sama ng panahon despite wala na tayong high pressure ridge dito sa may hilagang silangan ng Luzon. Pero may mga namubuong mga high pressure area sa bandang Taiwan na humaharang kaya nagiging klaro po ang himpapawid sa extreme northern Luzon. Naglalaro sa 1017 to 1018 hectopascals yung atmospheric pressure niyan. So kung titingnan natin sa mean sea level pressure ay dito hanggang sa unang linggo ng July, mukhang mayroong high pressure area na unti-unting nabubuo sa bandang Taiwan. Kung babasehin natin kay NAVGEM, ay hindi naman nakikitaan masyado dito high pressure area kung tanging kay ECMWF. So tingnan natin kung tataas yan at kay GFS hindi rin masyado significant. So wala tayong nakikitaan maging dito sa ating global spectral model, pagkawat dito medyo umaabot sa 1,008 hectopascal. So kung mangyari man yan, asahan ng mas clear o blue skies ang himpapawid dyan, pero kasabay niyan ay asahan ng mataas na air temperature at alinsangan na mararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon hanggang sa unang linggo na yan ng July ha. Pero yung posibleng may mabubuo, hanggang sa unang linggo nga po ng July, ay wala tayong aasahan na nakikitaan dito na anumang significant development pa rin. So, baka sa unang araw na siguro ako magpo-post ng ating monthly tropical cyclone assessment forecast for the month of July. Abangan na lamang ninyo mga folks ha. So, generally ay matatapos ang ating buong June ay wala tayong bagyo na o aktibong bagyo ha na nabuo for the month of June 2024. At sa ulat lindol naman, merong na-record ang aking seismometer dito. Pagkamat mga magnitude 4.0 plus lamang ito o magnitude 4 plus. Naganap ito mga bandang 5:22 AM o 5:23 AM. Yan. Kung titingnan natin sa data feed ni PBox, ay naganap ito by 5:21 AM. Magnitude 4.7 ito sa northwest ng Tibiao, Antique naman. So malamang na-post na yan sa inyong mga social media accounts na nireport ng mga iba't ibang mga stream media. Ito pa lamang siguro ang kauna-unahang magnitude 4 plus ngayong araw ng June 29, 2024 at wala naman siyang naging kasunod. So kauna-unahang magnitude 4 plus lang ito ngayong araw. At inaasahang pang 44th magnitude 4 plus na ito for the month of June 2024 na po. Epicentral depth nito ay 5 kilometers at may exact magnitude of magnitude 4.7. 5:21 AM ito naganap. So, ito yon base sa aking seismograph. Hindi naman masyado kalakasan ang mag-arrive dito sa amin sa Caloocan, yung vibration o yung pagyanig. So, asahan na nakaranas sa mga intensity 2 hanggang intensity 3 ang paligid nito ng Kulasi, Parbasa, yan. Lalo na sa buong bahagi na ito ng Kulasi, Barbosa, Libertad, yan sa bahagi nga po ng Panay Island. At maaaring umabot din ang ilang pagyanig sa bandang San Jose, Santa Fe o ng bandang Tabias Island. So ingat na lamang at hopefully walang masyadong nagkaroon ng cracks sa inyong mga structure dyan. At kung titingnan naman natin yung historical earthquakes natin para ngayong araw, at makikita sa month of June natin ay kasalukuyan ay nasa total of 1,124 earthquakes tayo. 1,074 dito is magnitude 2.0 pataas. At 44 na po ang ating magnitude 4.0 pataas. Which is nadagdagan yung isa kanina madaling araw nga po na isang magnitude 4.7 kung natatandaan nyo. So pang 44 na siya. Nanatiling 6 ang ating magnitude 5.0 pataas at so far wala namang nadadagdagan. So mukhang matatapos ang June na mananatiling 6 yung ating magnitude 5.0 na malakas na paglindol. At wala naman tayong namataan na mas malakas pa sa magnitude 5.0 na paglindol.
So hanggang bukas ay ipapost natin yung huling record ng total earthquakes natin para bago pumasok yung month of July, meron na tayong report para sa total earthquakes for the month of June 2024. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa huling Sabado ng June 29, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Sabado ng June 29, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye gusto nyo malaman, lalo na sa real-time na mga thunderstorm advisory natin, automatic, nag-feed yan. Ngayon ay updated tayo. Ngayong 11:19 AM ay nasahan ay may mga moderate to heavy rain showers daw at may mga pagtulog at pagkidlat at malalakas na hangin na inaasahan sa Batangas, Laguna, Rizal sa susunod daw na 2 oras. Ayon yan sa data feed ni Pag-asa mga folks. Pero sa ating real time ay kasalukuyan meron tayong recorded na 5 lightning strikes din sa bahagi nga po ng Infanta, Quezon at yan sa bandang malapit sa Atimonan, Quezon. So inasahan na may mga pagtulog at pagkidlat dyan at maaring maganap yung advisory nito ng NCR Calabarzon within 2 hours o sa susunod na 2 hours po yan. So sa mga nasa bandang Quezon, Itogo, Gumaca, Unisan, Lopez hanggang Calawag hanggang Ginayangan ay asahan daw ang may mga forecast na mga pagkalat-kalat at ulan na may pagkulot at pagkidlat at may mga bugso ng hangin. Ingat daw sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, so manatiling nakaantabay. At visit lamang din sa ating webpage lalo na sa gustong malaman ang dynamic real-time events mula sa community station siyempre sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po
sa ating lahat.